Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rene. Taong 1947, Rosario, Northern Samar. Itong mga panahong ito, nakatira sa isang liblib na lugar ng Rosario, itong si Rene. Nag-iisa na siya noon sa buhay at hanggat maaari, lumalayo siya sa mga lugar na pinagkakatipunan ng mga tao. Maraming tinatakasang pangyayari sa nakaraan itong si Rene. Marahil ay yon ang naghubog sa kanya upang magkaroon ng lakas na mabuhay ng mag-isa. Ayon sa kanya, na magmula noong nagwakas ang ikalawang pangdaigdigang digmaan, hindi na rin niya nakita ang kanyang pamilya. Wala na rin siya noong kakayahang makabalik pa sa lugar nila. Gawa ng milya-milya ang layo ng kanyang probinsya. May mga malalawak ding dagat siyang kinakailangang tawirin na wala naman siyang kakayahang bayaran ang pamasahe para sa ganoong transportasyon. Dahil sa ganun niyang kalagayan, kahit mahirap, pinilit niyang umusad. Sa lugar na yon, kahit papaano meron na rin siyang iilang kakilalang mga magsasaka. Ngunit sa kabila nito, nanatili pa rin siyang misteryo para sa mga taong yon. Isipin niyo na lang, walang-wala na siya noon sa buhay pero maganda pa rin ang kanyang pangangatawan. Iba-iba rin ang kanyang sinusuot na damit at kahit isa siyang mangunguling, hindi gaanong madungis ang kanyang itsura. Yung tipong bihisan mo lang ito, elegante na yung tingnan. Napakatahimik din ni Rene sa harap ng ibang tao na siya namang dahilan upang walang makaalam sa kanyang pinanggalingan at nakaraan. Sa kanilang lugar noon, meron siyang naging kalapit na magsasaka. Ang pangalan nun ay Abel, tubong Rosario. Kagaya ni Rene, naghihikaos din sa buhay ang pamilya nito. Bagaman bata sa kanya ng 2 dekada ang taong yon, naging magkasundo naman sila. Sa dinami-rami kasi ng taong nakilala doon ni Rene, tanging si Abel lamang ang walang pakialam sa kanyang nakaraan. Basta ang mahalaga rito, nagkakasundo sila sa mga bagay-bagay. Pansin din niyang may interes yon sa mga mahika at mga lihim na karunungan na siya namang ikinatuwa niya. Dahil dito, tuwing wala itong trabaho, inaabisuhan niya yung pumunta sa kanyang pamamahay. Hindi naman yun problema para kay Abel, sa kadahilan ng marami din yung kapatid na nagtutulong-tulong sa lahat ng trabaho sa bukid. 3 beses sa isang linggo noon, nakakapagkita sila para mag-usap. Nga pala, 40 anyos na itong si Rene sa mga taong ito. Si Abel naman nasa 20 anyos na. 2 dekada man ang kanilang pagitan. Kapag tiningnan mo ang mga ito, masasabi mong halos magkaedad lang sila. Si Abel kasi noon napakatanda na ng itsura dahil sa bigat ng trabaho nito sa bukid. Gayunpaman, hindi naman ito mahalaga para kay Rene dahil naniniwala siya pansamantala lamang ang kagandahan. Ang mahalaga para sa kanya ay yung pakikisama ng isang tao na natipuhan niya para maging isang kaibigan. Sa pagsapit ng buwan ng Nobyembre, habang abala noon sa pangunguling itong si Rene, napansin naman niyang tila bang hindi na nakakabisita yung kaibigan niya. Dala ng kanyang pag-aalala, kinahapunan noong mismong araw na yon, pumunta si Rene sa bahay ng kaibigan niya. Hindi naman yun malayo mula sa kanyang tahanan, kaya na may kalahating oras lang, narating na niya ang bahay nito sa paanan ng isang bundok. Pagsilay naman ng ama ni Abel sa kanya, dali-dali naman siya nitong tinawag na parabang ilang araw na rin siya nitong hinihintay.
hindi naglaon. Nang makalapit na siya sa kinaroroonan nito, bahagya naman siya noong nagulat nang tumambad sa kanya ang malungkot nitong pagmumuka. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, nanlulumo naman yung nagwika sa kanya ng, "Hindi nakakapunta yung anak ko sa bahay mo dahil may sakit. 3 araw na siyang hindi makagalaw. Dinala na namin siya sa mga albularyo. Ang kaso lang, wala ring nagawa ang mga ito. Ang sabi nila, habang buhay nang magiging ganon ang anak ko." Nang marinig naman ni Rene ang sinabi ng ama ni Abel, minabuti naman niyang manatiling kalmado nang sa gayoy makapag-isip siya ng paraan para makatulong. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, dinala na nga siya sa silid nito kung saan doon niya nakita ang binatilyo na nakaratay. Maliban sa ulo, baldado ang buong katawan nito. Yung tipong mapapansin mo talaga na para bang wala ng buhay ang katawan niya. Maya-maya pa, nang mapansin naman ni Abel ang kanyang presensya, agad naman yung napatingin sa kanya habang patuloy na lumuluha. Ilang beses din itong sinubukang magsalita pero sa kasamaang palad, walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Dahil sa pangyayaring yon, doon niya napagtanto na wala na talagang balak ang nagbigay ng karamdamang yon na buhayin pa itong si Abel. Walang sabi-sabi, dahan-dahan naman niyang inilapat ang kanyang kamay sa ulo nito, sabay wika dito ng, "Abel, magpakatatag ka. Hindi dito magtatapos ang lahat para sa'yo. Uuwi muna ako. Kukuha lang ako ng gamit. Iwasan mong mapanghinaan ng loob para hindi na lumala ang kalagayan mo." Matapos naman itong makapagsalita, agad namang nagpaalam si Rene sa pamilya nito. Habang binabagtas niya noon ang daan, may kung anong bagay sa kanyang isipan ang tila bang pumipigil na ilahad sa mga taong yon ang tungkol sa mga sikretong matagal na panahon na niyang iniingatan. Gayunpaman, nananatili pa rin ang kanyang matinding pagmamalabis na tulungan ang lalaking itinuring na niyang kaibigan. Lingid sa kaalaman ng lahat, tubong sikihor itong si Rene. Sa lugar na yon, bantog ang kanyang ina sa larangan ng pangungulam. Dahil sa siya ang pinakapanganay sa kanila, sa kanya na ipasa ang lahat ng karunungan ng kanyang ama at ina. Nang mapaghusayan ni Rene ang pagiging isang mangkukulam at antingero, humanap siya ng paraan upang yon ay mapag-isa. Nagawa naman niya ito pero bago pa man niya yun masubukan, naging bahagi na siya ng mga gerilya na dumayo sa mga karatig isla para makipaglaban sa mga dayuhan. Magmula noon, kung saan-saang lupalop na siya napadpad hanggang sa hindi naglaon, nakarating siya sa bayan ng Samar. Kalakip ng kanyang pagbabagong buhay sa larangang yon, itinago niya ang lahat ng gamit na maaaring makapagpaalala sa kanya ukol sa nakaraan niyang buhay sa lugar ng Sikihor. Ayon sa kanya, na sa kanilang lugar noon, bibihira lang ang mga taong merong kakayahan na magtangan ng dalawang magkalabang karunungan. Tanging pantas lamang kasi sa paggamit ng mahika ang nakakagawa nito, kaya na may hindi yun basta-bastang nagagawa ng mga ordinaryong antingero. Pagtatapat pa ni Rene na sa kanilang lugar, mataas ang turing ng mga tao sa mga katulad niya. Tinatawag sila doong mga tangub na nangangahulugang mga taong walang kinakatakutan. Sa halos ilang dekada din niyang pagkakaroon ng ganoong kakayahan, ni minsan hindi niya nakalimutan ang pamamaraan ng pangungulam. Sa katunayan, habang tumatanda itong si Rene, marami siyang natutuklasang bagay na hindi pangkaraniwan sa mga katulad niya. Bahala na kayo kung maniwala kayo.
Pero sa lahat ng tangob na kanyang nakilala, tanging siya lamang ang bukod tanging nakapamulat sa mata ng demonyo. Sigurado ako, Pinuno, konti lang kayong nakakaalam ukol sa bagay na ito. Masasabi kong kabuuan sa mga nakikinig sa'yo, hindi pa alam ang tungkol dito. Kaya para na rin sa dagdag kaalaman nila, ibabahagi ko ang tungkol sa mga mata ng demonyo. Para sa mga hindi nakakaalam, isa yung uri ng kakayahan ng mga mangkukulam na nagbibigay sa kanila ng malahalimaw na lakas kapalit ang kanilang buhay. Kaya yung tinawag na mga mata ng demonyo dahil sa habang gumagawa sila ng ritual o nagpapalipad ng karamdaman, nagkukulay pula at itim ang kanilang magkabilang mga mata. Kalakip ng ganoong pagpapalit anyo ay ang paglakas ng kanilang mga usal na halos umabot na sa puntong wala ng kakayahan ng kanilang mga kalaban na masangga pa ito ng malalakas na uri ng poder o orasyon. Dahil sa ganoong kakayahan ng mga mata ng demonyo, kaya na may medyo nag-aalangan ng mga antingero noon sa Siquijor kapag mangkukulam na ang nagbibigay karamdaman sa kanilang pasyente. Ang tanging may lakas lang ng loob na kumaharap sa mga ito, walang iba kundi ang kanyang ama. Dagdag pa na rin na habang nasa poder siya noon ng kanyang mga magulang, napag-alaman niyang dalawang mangkukulam na merong mata ng demonyo ang nagawang mapaslang ng kanyang ama. Siyempre, hindi naman niya yun magagawa kung wala ang tulong ng kanyang ina na meron ding ganoong kakayahan. Magmula noon, sila na ang palaging nilalapitan ng mga taong may iniindang malulubhang sakit sa katawan. Matapos namang maalala ni Rene ang tungkol sa mga bagay na yon, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa kanyang pamamahay nang mapansin niyang nakabukas ang pinto nito. Dahil sa kanyang nadatnan, nagmamadali naman siya roong pumasok para tingnan kung sino ang taong nangahas na siya ay pagnakawan. Subalit, pagpasok niya sa loob, wala naman siyang ibang nadatnan maliban sa mga aparador niyang nakabukas at mga damit niyang nagkalat sa buong paligid. Makalipas pa ang ilang minutong pagtingin sa bahay niya, labis-labis na lamang ang kanyang pasasalamat nang masipat niyang hindi nabuksan ng kawatan yung aparador sa ilalim ng altar. Napag-alaman din niyang tanging salapi niya lang ang kinuha nito, kung kaya't doon niya napagtanto na maaaring kababaryo niya lamang ang may gawa ng bagay na yon. Subalit, dahil sa pagmamadali noon na Rene, nagdesisyon siyang wag na munang pagtuunan ng pansin ang mga nangyari sa kanya. Mas mahalaga kasi yung kalagayan ng kaibigan niya, lalo pat medyo nababahala siya na baka hindi na yon abutan ng 1 linggo. Nang makita niya ang kalagayan nito, nalaman niyang unti-unting pinatitigil ng karamdamang yon ang lahat ng sistema nito sa loob ng katawan. Kung nagkataong mahina-hina itong si Abel, paniguradong araw na lamang ang bibilangin nito sa mundo. Maya-maya pa, napangiti na lamang siya habang nagwiwika ng, "Magnanakaw na lang. Maliit na kantidad pa ang kinuha." Matapos naman niya yung masambit, dali-dali naman niyang binuksan ang aparador, kung saan doon bumungad sa kanya ang iilan niyang mga gamit na halos ilang taon na rin niyang itinago. Binubuo yun ng mga librong pang-orasyon, mga medalyon, libreta, at isang bolang kristal na nakapatong sa 3 kuko ng uwak. Pagsilay naman doon ni Rene, tanging libreta lang ang kanyang kinuha, gawa ng alam niyang makakaagaw ng atensyon kung dadalhin niya ang lahat ng kanyang gamit. Tiwala rin siyang sapat na ang libretang yon para mailigtas ang kanyang kaibigan sa taong may gawa ng pangungulam laban dito. Pagkaraan pa ng ilang minuto,
Nang maihanda na niya ang lahat ng pangangailangan niya, dali-dali naman niyang itinarangka ang kanyang bahay. Hindi naglaon, nang masipat na niya ang bahay ng kanyang kaibigan, nakita naman niya sa labas nito yung ama nitong nagpapahangin habang tulalang nagmamasid sa paligid. May dala-dala rin yung isang bote ng alak at sa estado nito, alam niyang lubos na rin yung nahihirapan para sa kalagayan ng kanyang anak. Sa paglapit naman niya sa kinaroroonan ng lalaki, agad naman niya yung hinawakan sa balikat habang inaabisuhang wag nang gaanong mag-alala dahil sa gagawin niya ang lahat, matulungan lamang ang kaibigan niya. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, napatango lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Sa iyo ko na ipinagkakatiwala ang lahat. Pero kung sakali mang wala ka ng magagawa, ayos lang. Ang mahalaga, ginawa mo rin ang parte mo bilang kaibigan niya. Sa ngayon, hindi na muna ako aasa." Dahil sa sinabi nito, tahimik namang pumasok si Rene sa loob ng bahay. Pagdating naman niya sa silid ni Abel, agad naman niyang inabisuhan ng ina at mga kapatid nito na iwan sila sa loob. Hanggat maaari kasi, ayaw niyang may makakita sa kanyang gagawin dahil ang ikinakatakot niya, baka kung ano ang isipin nito sa kanya. Maya-maya pa, nang marinig na niya ang pagsarado ng pinto, agad naman niyang inilapat ang kanyang palad sa mukha ni Abel habang taimtim na sinasambit ang mga katagang napapaloob sa hawak-hawak niyang libreta. Pagkabanggit naman niya nito ng 3 beses, unti-unti naman niyang napansin ang pandidilim ng kanyang paningin, hudyat na muli nang nabubuhay ang mga mata ng demonyo na napapaloob sa kanyang wisyo. Sa isang iglap, pagramdam niyang napakatalas na ng kanyang paningin, walang pagdadalawang isip niyang tinawag ang mangkukulam na kasalukuyang gumagambala rito. Base pa lang kasi sa presensyang naramdaman noon ni Rene, alam na niyang mangkukulam ang kaluluwang nagkukubli sa katawan ni Abel. Maya-maya pa, pag-atras naman niya ng bahagya, bigla namang nagmulat ang mga mata nito habang nanlilisik na nakatingin sa kanya. "Sino ka? Paano mo ko nahuli? Pakawalan mo ko rito!" Wika ng nilalang na nasa loob ng katawan ng kanyang kaibigan. Nang marinig naman na Rene ang boses nito, napagtanto naman niyang babae ang mangkukulam na yon. Hindi rin ito gaanong kalakasan, kaya kahit hindi niya gamitin ang kanyang abilidad, kayang-kaya niya yung paglaruan. Ilang minuto pa noon ang lumipas, kampante naman niyang inalis ang sabulag sa kanyang muka. At kasabay nito, ang pagsagot niya sa nilalang na yun ang, "Oh, nakikita mo na ba ang mukha ko? Alam kong alam mo kung sino ko. Kaya habang hindi ka pa nasasaktan, pakiusap naman, alisin mo ang lahat ng sakit na ibinigay mo rito." Matapos naman yung marinig ng nilalang, unti-unti naman yung napatahimik matapos nitong masipat ang dalawa niyang matang parang sa demonyo. Hindi naglaon, napayuko na lamang ito habang unti-unti nang nanginginig ang buo nitong katawan. Nang maramdam naman ng nilalang na magsasalita pa itong si Rene, dali-dali naman itong pinagpag ang lahat ng sakit na ibinigay nito kay Abel. Nang magawa na rin niya ang kanyang parte, agad naman yung nakiusap kay Rene na huwag siyang papatayin. Dagdag pa nito na, kaya niya nagawa ang bagay na yon dahil sa naiinggit siya sa binatang yon. Hindi kasi nito matanggap na ang katulad ni Rene makikipagkaibigan sa isang pangkaraniwang tao. Nabanggit din ito sa kanya na matagal na siya nitong hinahangaan sa kabila ng pamumuhay niya ng normal.
Ayon pa sa nilalang na yun na handa siya doong magpaalipin kung yun lamang ang paraan para mapagbayaran ang kanyang kasalanan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, seryoso naman niyang pinagmasdan ang mga mata ng nilalang na yon. Sa talas kasi ng kanyang paningin, agad niyang malalaman kung nagsisinungaling ba ito o gumagawa lamang yun ng paraan para makatakas sa parusang naghihintay sa kanya. Anumang oras kasi, kayang-kaya niyang lusawin ang kaluluwa nito kung yon ay kanyang nanaisin. Ngunit nang mapagtanto naman niyang hindi yun nagsisinungaling, sa halip na patayin ng nilalang, inabisuhan niya yung makipagkita sa kanya kinabukasan. Dagdag pa niya na, kung alam nito ang kanyang pamamahay, mas mainam na pumunta na lamang siya doon. Matapos naman niya yung mailahad, labis-labis naman ang pasasalamat ng mangkukulam sa kanya. Maya-maya pa, pwersahan na rin niyang inialis ang kaluluwa nito sa katawan ng kaibigan niya. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman siyang lumabas para kausapin ang ama ni Abel. Pagsilay naman niya ritong natutulog na sa labas ng bahay, dali-dali naman niya yung ginising para abisuhang pumasok na, gawa ng masyado ng malalim ang gabi. Habang inaalalayan niya yun papaloob, agad naman niyang inilahad dito ang magandang balita. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatigil sa paglalakad at kasabay nito ang pagpupumilit nitong tumayo ng mag-isa. Para bang dahil sa narinig ng ama ni Abel, yung kalasingan nito biglang naalis sa kanyang katawan. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung nagpasalamat habang napakahigpit siyang niyayakap. Hindi naglaon. Nang marating na nila ang silid ni Abel, agad naman siyang nagpaalam sa pamilya ng mga ito. Doon pa sana siya papatulugin ng mga kapatid ng binata pero ipinagpilitan niyang uuwi siya. Wala rin siyang kinuhang bayad, gawa ng kahit papaano, hindi na rin iba para sa kanya ang taong yon. Sa pagbagtas naman niya ng daan, naging maayos naman ang lahat. Bagaman mag-aalauna na noon ng madaling araw, hindi naman ganong nag-alala si Rene sa kanyang dinaraanan, lalo pat alam niya sa kanyang sarili kung ano ang uri ng mga nilalang na naninirahan sa paligid ng kanilang lugar. Partida, wala rin siya noong daladalang sulo, kaya tanging liwanag lang talaga ng buwan ang nagbibigay gabay sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, paglagpas naman niya sa isang malaking puno ng akasya, doon niya nasipat ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isa sa mga sanga nito. Sa unang tingin naman doon ni Rene, alam niyang aswang ang nilalang na yon at maaaring napilitan niyong magpalit anyo buhat sa kanyang pagdaan. Maya-maya pa, pagtitigan naman nilang dalawa, napangiti lang naman siya habang nagwiwika sa matanda ng, Ano? Wala pang huli ngayong gabi? Bilis-bilisan mo, mag-aalas 3 na. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ang matandang yon habang sumasagot sa kanya ng, Kaya nga pasensya na ho kayo. Kanina kasi muntik ko na kayong mapagbalakan. Kung hindi ko naramdaman ang presensya nyo, maaaring patay na ako ngayon. Sana ho, bigyan nyo pa ako ng ikalawang pagkakataon. Hindi na ho mauulit ang pangyayaring ito. Dahil sa sinabi ng nilalang, kumaway lang naman itong si Rene habang patuloy na naglalakad pabalik sa kanyang bahay. Matapos nun, napansin na lang din niya ang mabilis na paglaho ng presensya ng matandang kanyang kausap.
Sa pagdating naman niya sa kanyang tahanan, agad naman niyang inilabas ang nakatago niyang bolang kristal para tuntunin ang lalaking nagnakaw sa kanyang pamamahay. Wala naman siyang balak na patayin ito. Ang kanya lang, bigyan niyo ng kaparusahan dahil sa masama nitong gawain. Nasa paninindigan din ni Rene na kung ano ang ginamit ng isang tao sa paggawa ng masama, yun din ang kanyang kukunin. Sa pagtungtong ng 2:00 ng madaling araw, lahat ng kanyang gamit nakahanda na. Inilagay din niya yon sa loob ng kanyang silid para naman kahit papaano walang magiging istorbo sa kanya. Habang gumagawa siya noon ng orasyon, nakapalibot naman sa kanya ang iilang medalyon ng kaliwa na nakasabit sa mga lubid na itinali niya sa itaas ng kanyang higaan. Sa mismo ring pinagpapahingahan niya, naroon ng 5 itim na kandila, kalakip ang isang parisukat na kahoy na merong mga simbolo ng ritual. Nasa tabi lang din ito ang bolang kristal kasama ng mga sangkap na kanyang inihanda. Kabilang sa mga sangkap na yon, ang mga bato ng kamangyan, itim na tawas, buntot ng tuko, tapos yung pinaka magpapahirap talaga sa taong kanyang kinukulam, ang abo ng aswang. Matapos naman niya yung maihalo-halo, doon na niya inumpisahan ang ritual ng pangungulam. Ayon kay Rene na, madali lang naman ang mga gagawin para maisakatuparan nito. Ang pinakamahirap lang, ang pagbigkas ng mga orasyon. Hindi kasi yun basta-basta, lalo pat bawat kataga, maraming kahulugan. Magkamali ka lang ng banggit, maaaring hindi na gumana ang iyong ginagawa. Ang mas masaklap pa, baka ikaw din mismo ang balikan ng rebuelta ng ginawa mo. Bago pa man tumungtong ang 3:00 ng madaling araw, nagawa na niyang matapos ang mga ritual. Nang mailigpit na niya ang mga gamit, agad naman siyang bumalik sa kanyang silid para magpahinga. Kinabukasan, magbabandang 7:00 na nung nagising siya. Paglabas niya noon sa kanyang bahay, doon bumungad sa kanya ang isang dalaga na nasa edad 25 anyos pa lamang. Kagaya niya, wala na rin yung pamilya at nag-iisa na lang din yon sa buhay. Napag-alaman din niyang yon ang mangkukulam na muntik-muntika na niyang mapatay noong nagdaang gabi. Dahil sa kanilang usapan, agad naman niya yung pinapasok sa kanyang tahanan. Ipinaghanda niya rin yon ng makakain para naman kahit papaano maramdaman nito ang init ng kanyang pagtanggap. Sa kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na kaya pala nito nagawa ang ganoong bagay ay dahil sa paghanga sa kanya. Ayon pa sa dalaga na, natatakot yung makipag-usap sa kanya, kung kaya't sa lahat ng oras, patuloy yung umiiwas. Inamin din itong nagalit yon sa kanyang kaibigan, kaya na may dala ng emosyon nito, napilitan siyang kulamin si Abel. Wala naman yung kasalanan sa kanya, pero naniniwala siya na ang pagiging malapit nito kay Rene ay isang insulto para sa kanya. Dahil dito, hindi na niya inisip pa ang maaaring kahihinatnan ng kanyang ikinilos. Dagdag pa ng dalaga na matagal na niyang naririnig ang tungkol sa mga tangub, kung kaya't halos hindi siya noon makapaniwala nang una niyang masipat itong si Rene. Magmula noon, naging masugid na siya nitong tagasunod nang hindi nito nalalaman. Matapos naman niyang marinig ang kwento ng dalaga, tumawa lang naman siya sa kadahilan ng hindi niya lubos maisip na meron palang mga mangkukulam na nakakaalam ukol sa pag-iral niya. Mariin niya rin doong inilahad na hindi niya talaga inaasahan na merong makakatuklas ng katotohanan sa likod ng kanyang misteryong pagkatao.
Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, bahagya naman siya noong natigilan nang marinig niya ang nais mangyari ng dalaga. Ayon dito na, dahil sa wala na yung mapagtitirhan, nais sana nitong manuluyan sa pamamahay niya. Dagdag pa nito na, tutulong din siya sa mga trabaho para naman kahit papaano meron siyang may ambag sa mga kakainin nila sa pang-araw-araw. Dahil sa sinabi nito, noong una, hindi naman maiwasang magdalawang isip ni Rene. Subalit dahil sa pamimilit sa kanya ng dalaga, wala na rin siyang nagawa. Hindi niya rin maipagkakaila noon na ang kagandahan nitong taglay ay isa rin sa kanyang mga tipo. Makalipas pa ang ilang oras, inihanda na nga niya ang tutuluyan ng babae. Kinahaponan, pagtungtong ng 3:00 ng hapon, dumating si Abel kasama ang mga kapatid at mga magulang nito. Sa pagpasok naman nito sa loob ng kanyang pamamahay, napilitan naman siyang itago ang tungkol sa totoong pagkatao ng dalaga. Ni minsan hindi niya pinangasan pang ilahad sa kaibigan niya ang tungkol sa pagkatao nito, gawa ng nasisiguro niya pagmumulan yon ng isang napakalaking gulo. Kahit sino naman siguro, di ba? Magagalit talaga. Lalo pat pinagtangkaan na nito ang buhay mo. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, naging maayos naman ang lahat. Nang papauwi na noon sila Abel, inabisuhan naman niya itong huwag kakalimutang bumisita paminsan-minsan. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, napangiti lang naman yon habang sumasagot ng, "Oo, Rene, pero hindi na siguro gaanong madalas. Grabe ka kasi kung mang sorpresa. Ilang araw pa lang ako nawala. Tapos ngayon, malalaman-laman kong nag-asawa ka na pala." Kasabay ng pag-uwi ka nito, ay ang mabilis naman itong paglakad papalayo. Nang makalayo na ang pamilya ng kaibigan niya, agad naman niyang napansin ang palihim na pagngiti ng dalaga habang nagmamasid sa kanya. Pagtitig naman niya sa kinaroroonan nito, agad naman niya yung inabisuhang magluto ng kanilang makakain. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung pumasok sa loob, alinsunod sa nais niyang mangyari. Pagramdam niyang siya na lamang ang naiwan sa labas, napangiti na lamang siya, buhat sa mga kaganapang halos hindi niya inaasahan. Bagaman kakakilala niya lang din sa dalagang yon, alam na niyang mapagkakatiwalaan ito. Hindi naman siya gaanong nababahala sa mga lason o iba pang uri ng pag-atake sa kadahilanang madali lang naman niya yung magagapi kung sakali. Alam mo kasi, Pinuno, na isang ganoong abilidad sa kinakatakutan sa mga tangub. Dahil sa kakayahan nilang lusawin ang lahat ng karamdamang ibinabato sa kanila, wala nang naglalakas pa ng loob na gumawa sa kanila ng masama. Ang tanging makakaapekto lamang sa kanilang mga katawan ay ang mga engkantasyong nagmumula sa mga dibinong babaylan. Gayunpaman, nakadepende pa rin ito sa lakas na tangang mutya ng kanan ng isang tangub. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Pakiramdam noon na rin meron na siyang asawa, gawa ng tuwing umuuwi siya, lahat ng mga gawaing bahay tapos na nitong magawa. May mga nakahanda na rin yung merienda at kape para sa kanya, nang sa gayoy maging komportable ang kanyang pamamahinga. Isang linggo pa noon ang lumipas, may nabalitaan silang pangyayari sa baryo na kinasangkutan ng isang lalaking naglalako ng gulay. Ayon sa mga usap-usapan, bigla na lamang nabulok ang mga kamay nito. Umabot yun sa braso ng lalaki, kaya na may napilitan ang mga manggagamot na tumulong dito na putulin na lamang ang mga kamay nito.
Kung hindi kasi nila yun mapipigilan, kakalat ang sakit na yon sa buo nitong katawan na maaari naman itong ikamatay. Nang marinig naman na Rene ang tungkol sa bagay na yon, napabuntong hininga lang naman siya habang nagmemeryenda. Maya-maya pa, napansin naman niyang lumapit ang dalaga sa kanya habang seryosong nagtatanong ng, "Mang Rene, ikaw ba ang may gawa nun? Mahuhusay ang mga albularyo dyan sa baryo. Kung pangkaraniwang mangkukulam lang ito, magagawa nila yung matunton." Nang marinig naman na Rene ang sinabi nito, agad naman niyang inilahad sa dalaga ang tungkol sa kawatang pumasok sa bahay niya. Dahil sa ginawa nito, napilitan siyang yonay kulamin para magtanda. Wala naman talaga siyang balak na patayin yon. Ang problema nga lang, kahit mahina ang ipinalipad niya roong sumpa, masyado pa rin yung malakas para sa isang pangkaraniwang tao. Ayon pa kay Rene na, dahil sa nangyari rito, paniguradong magtatanda na talaga ito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, inanyayahan niya ang dalaga na sumama sa kanya patungo sa baryo para magmasid. Kahit hindi niya sabihin, alam nitong labis siyang natutuwa dahil sa kanyang ginawa. Marahil ay yon ang unang pagkakataon na muli itong gawin na Rene sa loob ng mahabang panahon. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman itong sumang-ayon sa nais niyang mangyari. Ni minsan, hindi siya sinubukang tutulan ng dalaga gawa ng naniniwala ito na ang lahat ng sinasabi niya ay tama. Sa kanilang paglalakad, doon naman nila napag-usapan ang tungkol sa buhay niya. Kabilang sa mga ito, kung saang lugar siya nagsimula, sino-sino ang mga magulang niya, at ano ang dati niyang trabaho. Tinanong din ito kung ilang taon na siya at kung meron na ba siyang asawa. Nang marinig naman yon na Rene, lahat ng nais malaman ng dalagang yon, sinagot niya. Napag-isip-isip niya kasi, mas mainam na magkaroon din ito ng alam ukol sa kanya, gawa ng ikukwento na nito ang buo nitong pagkatao. Makalipas pa ang ilang minuto, narating na nga nila ang entradang parte ng baryo. Pagpasok pa lang nila sa loob, bumungad na sa kanila ang iilang mga manininda at mga manlalakong nagnenegosyo. Siyempre, hindi naman nila yon gaanong pinansin dahil sa hindi naman yon ang pakay nila sa lugar. Hindi naglaon nang mahanap na nila ang bakas ng kanyang presensya. Doon bumungad sa kanya yung isang lalaking nakaupo sa tabi ng bahay nito. Punong-puno ng benda ang dalawang braso nitong putol na. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali naman yung tumayo. Subalit bago pa man yun makapasok, nagawa na niya yung mautusan na manatili. Sinindak din yun ng husto ni Rene na halos umabot na sa puntong manuot ang panginginig nito sa kaila-ilaliman ng kanyang mga buto. Maya-maya pa, nang makalapit na sila sa lalaki, kampante naman siyang umupo sa harapan nito habang seryosong nagwiwika doon ng, "Bakit mo yun ginawa? Siguro sa ngayon, alam mo na kung bakit yan nangyari sa'yo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nais kong malaman kung ano-anong ninakaw mo sa bahay ko. Mapapatawad pa naman kita kung magsasabi ka ng totoo." Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, halos hindi naman yun makasagot, dala ng matinding takot. Inaasahan naman yun na Rene, kung kaya't binigyan niya yon ng pagkakataon na magkaroon ng lakas para magsalita. Sa pagsilay naman ito sa kanya, nanlulumo naman yung sumagot ng,
Nilimas ko lahat. Pakiusap. Huwag mo na akong pahirapan pa. Sobra-sobra na ang ginawa mo sa akin. Pinagsisihan ko na ang lahat. Nagawa ko lang naman yun dahil sa walang-wala talaga kami noon eh. Pero ngayon maayos na ang buhay namin. Kayang-kaya na kitang bayaran kung gugustuhin mo. Huwag mo na lang akong saktan. Maawa ka na. Dahil sa sinabi nito, kumunot lang naman ang noo ni Rene, gawa ng sa kabila ng estado nito, nagagawa pa nitong magdahilan sa kanya. Ginusto mo yan. Kaya huwag mong idadamay ang pamilya mo sa ginawa mo. Maraming paraan para mabuhay, pero pinili mong panandali ang ginhawa. Ngayon, sising-sisi ka na. Ano pang magagawa mo? Wala ka ng silbi. Bagay lang yan sa mga taong katulad mo. Galit na wika naman ni Rene sa lalaki. Maya-maya pa, nang akmang magsasalita pa ito, sakto naman ang paglabas ng asawa nito na merong daladalang pagkain. Nang akmang kakausapin pa siya ng taong yon, pinili na lamang niyang tumayo, tahimik na naglakad kasama ang dalaga. Sa paglipas pa ng mga buwan, namuhay ng mapayapa si Rene at ang babae. Hindi naglaon, dahil sa sila lang naman ang magkasama, hindi nila maiwasang magkagusto sa bawat isa. Umabot ng 2 taon ang kanilang pagmamahalan hanggang sa ipinagbuntis na nito ang kauna-unahan nilang anak. Siyempre, masaya naman para sa kanila si Abel, kaya na may araw-araw bumibisita yon sa kanila para maghatid ng iilang mga koprang kanilang naani. Lubos naman yung ipinagpasalamat ni Rene, gawa ng aminado naman itong napakalaki ng naitutulong nito sa kanila. Isang hapon, pagdating ni Abel sa bahay niya, niyaya naman siya nitong magsaya. Pag-upo nito sa kanyang harapan, dali-dali naman itong inilapag ang daladala nitong alak. Nagkwento rin yun sa kanya na naipagbili na nila ang kanilang mga naani, kaya na may kahit papaano, nagkaroon din siya ng malaki-laking parte. Sa katunayan, inabutan pa nito ng salapi si Rene, pero siya na mismo ang tumanggi. Alam niya kasing may utang na loob si Abel sa kanya, kung kaya't pilit yung gumagawa ng paraan para makabawi. Subalit, hindi niya yun pinahihintulutan, gawa ng iniligtas niya ito dahil yon ay kanyang kaibigan. Nang marinig naman ni Abel ang tungkol sa kanyang rason, minabuti naman itong tumigil habang patuloy na pinakikinggan ang mga bagay na kanyang sinasabi. Pasensya ka na rin ha. Akala ko kasi makakabawi ako sa ganitong paraan. Pagpapasalamat ko na rin yan sa'yo dahil sa pagligtas mo sa buhay ko. Wika ni Abel habang nakayuko. Hindi mo kailangan bumawi. Basta makita lang kitang malusog. Ayos na yon. Ganito na lang, Abel. Ipangako mo lang sa akin na iingatan mo ang sarili mo. Nakabawi ka na nun. Huwag mo nang isipin yung mga material na bagay. Nandyan lang yan. Nawawala at madaling makuha. Sagot naman niya rito. Dahil sa kanyang sinabi, tahimik naman itong binuksan ang dala nitong alak para makapag-umpisa na sila. Magbabandang 5:00 pa lang noon pero pansin na niya ang kalasingang bumabalot sa katawan ng kaibigan niya. Ilang minuto pa ang lumipas, nang medyo binabalot na ng dilim ang buong paligid, agad naman siyang kumuha ng sulo sa loob ng bahay niya. Inabisuhan niya rin si Abel na wag nang umuwi, gawa ng lasing na ito. Hindi naman niya yun maaaring ihatid sa kadahilan ng walang magbabantay sa kanyang mag-ina. Mabuti na lang
Pagtungtong ng 9:00, dumating ang ama nito at kapatid. Hindi na rin yun nagtagal sa kanyang pamamahay dahil bukod sa lalim ng gabi, medyo nababahala na rin yun sa daang kanilang tatahakin. Hindi naglaon nang siya na lamang ang natira sa labas. Masaya naman niyang pinagmasdan ang buong paligid. Marami kasi noong iniisip si Rene, kagaya ng mga preparasyon niya para sa magiging anak niya. Akala niya hanggang sa kapanganakan nito, walang mangyayaring masama. Pero noon ding mismong gabi, meron siyang naramdamang kakaibang presensya na tila bang nagmamasid sa bahay nila. Hindi niya mawari kung ano ito, pero malakas ang kanyang kutob, may binabalak yung masama. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang nawala sa kanyang katawan ang matinding kalasingan. Pagpasok naman niya sa loob ng kanyang bahay, nadatna naman niya ang asawa niya na mahimbing na natutulog. Upang maging ligtas ito, kumuha siya ng iilang medalyon sa kanan na naroon sa ilalim ng altar. Binubuo iyon ng mga medalyon ng Haring Araw, Tres Pico Roma, na pawang nakatuon lang naman ang kakayahan sa proteksyon. Kinabukasan paggising niya, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang asawa na talikuran na muna pansamantala ang lahat ng tinatangan nito sa kaliwa. Ayon sa kanya na, hindi yun makakabuti, gawa ng nagdadalang tao siya. Dagdag pa nito na, magiging mahirap para sa kanyang patanganin yon ng pangontra kung may mga karga pa yon sa katawan. Nangako rin si Rene na ibabalik din niya ang lahat ng karga nito sa oras na lumabas na ang anak nila. Matapos naman yung marinig ng kanyang asawa, napangiti lang naman ito habang walang pagdadalawang isip na ibinababa ang lahat ng depensa sa kanyang katawan. Salamat, Rene, ha. Huwag kang mag-alala. Buong-buong tiwala ako sa'yo. Alam kong kaya mo kaming alagaan kahit wala akong gawin. Ikaw na ang bahala sa mga demonyong nararamdaman ko tuwing gabi. Kampanteng wika ng asawa niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman niyang pinasuot sa katawan nito ang medalyon ng Birhen. Sa mga unang araw, hindi pa gaanong komportable ang kanyang asawa, pero sa pagtagal, nasanay na rin yon. Tinuruan niya rin yung magdasal para naman kahit papaano malinis ng banal na espiritu ang katawan nito. Sa pagtungtong ng 5 buwan ng tiyan ng asawa niya, mas lalong dumami yung mga nilalang na nararamdaman nila. Sa puntong yon, napilitan ng maglabas ng mga armas si Rene, kalakip ang iilang mga medalyon na pinakatago-tago na niya noon. Karamihan din sa mga ito, ginawa niyang habay sa tiyan ng asawa niya nang sa gayoy merong pangunahing depensa ang bata. Tuwing gabi rin, sa labas siya ng bahay nagpapalipas ng gabi upang manatiling alerto sa lahat ng oras at pagkakataon. Yung galit din niya noon, halos hindi na niya maipaliwanag dahil sa kapangasa ng mga nilalang sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng bahay nila, meron siyang nasipat na isang baboy ramo na nagtatangkang pumasok sa bakod. Pagsilay naman niya rito, dali-dali naman yung tumakbo papalayo. Subalit bago pa man yun mawala sa kanyang mga mata, bigla na lamang bumagsak sa lupa ang nilalang dahil sa tigalpong binitawan niya. Nang masipat naman ni Rene ang nangyari rito, hinayaan lang naman niya ito, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na meron pa yung ibang kasama. Maaaring ang nilalang na yon ang nagsisilbing pain ng mga ito para mailayo siya sa kanyang pamilya. Ngunit
Sa kabila ng kanyang mga naiisip, pinili niya pa ring makipaglaro sa mga nilalang na yon. Minsan hindi siya nakaramdam ng kaba sa kanyang katawan, gawa ng alam niya kung gaano kalakas ang mga iniwan niya doong agimat. Walang sabi-sabi, agad naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa kinaroroonan ng baboy ramo, bitbit ang isang mahabang lubid. Pagdating naman niya sa kinaroroonan nito, nasipat naman niya yung naghihigahos ng kumilos, kung kaya't dali-dali naman niya yung tinalian mula ulo hanggang paa. Paghila naman niya sa lubid, sumigaw naman yon ng napakalakas habang unti-unting nagpapalit anyo. Bukod kasi sa hindi pangkaraniwan ang lubid na yon, sino man ang mapuluputan nito, puwersahan itong ibabalik sa orihinal nitong anyo. Halos ilang di pa lang noon ang naging layo niya sa kinabagsakan ng nilalang. Doon na bumungad sa kanya ang isang lalaking hubot-hubad. Paulit-ulit din itong sinusubukang magpumiglas, pero sadyang napakatibay ng taling kanyang dinala. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, napangisi lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, Mauhuli mo ako, pero mapapasamin ang anak mo. Anong akala mo? Ako lang ang naririto? Tumingin ka sa bahay mo, mangkukulam. Nang marinig naman ni Rene ang sinabi nito, kampante naman siyang sumagot doon ng, Alam ko, marami kayo, hindi ba? Tingnan natin mamaya kung sino sa atin ang nawalan. Matapos naman niya yung ilahad sa nilalang, buong lakas naman niya yung hinila, hanggang sa hindi naglaon, nakabalik na nga siya sa pamamahay niya. Pagsilay niya sa bubong ng bahay, doon bumungad sa kanya ang isang aswang, may napakahabang dila at halos hindi na gaanong makakilos. Sa likod naman ito, tumambad sa kanya ang 4 pa nitong kasama na halos tupukin na ng apoy dahil sa kapangahasan ng mga ito na dumila sa tiyan ng kanyang asawa na punong-puno ng medalyon. Pagsilay naman doon ng lalaking nahuli niya, halos hindi na yon makapagsalita. Sa isang iglap, humingi na yon ng tawad sa kanya, subalit para kay Rene, huli na ang lahat. Nangako rin siya na matapos niyang patayin ang grupo nito, papaslangin din niya ang iba pa nitong mga kadugo. Alam mo, Pinuno, hindi na gaanong ibinahagi ni Rene ang nangyari noong gabi, gawa ng masyado yung karumal-dumal pakinggan. Yung nilalang na nahuli niya, magdamagan niya yung pinahirapan at sa pagsapit ng umaga, tinuhog niya yon ng kawayan tapos ibinilad sa araw. Tinipon niya rin ang mga abo nito na siya namang ginamit niya pangulam sa mga kaangka nito. Bago iluwal ng kanyang asawa ang kanilang panganay, nalipol niya ang lahat ng mga aswang sa kanilang lugar. Mula noon, kumalat ang bali-balita ukol sa isang tangob na kasama nilang naninirahan sa lugar na yon. Mabuti na lang, dahil sa magaling maglihim itong si Rene, walang nakakilala sa kanya. Ang tanging nakakaalam lang sa kanyang pag-iral ay si Abel at ang pamilya nito. Hindi naman yun nangahas na ibenta siya kung kani-kanino, gawa ng ayaw din siya nitong mapahamak. Sa pagsapit naman ng buwan ng kanilang pinakahinihintay, halos hindi naman mabayaran ang tuwa ni Rene nang biyayaan sila ng isang malusog na lalaking sanggol. Lahat ng paraan para mabigyan ng magandang buhay ang bata, pinaghirapan niya talagang makuha. Taon pa ang lumipas, nang medyo malaki na ang kanyang anak, doon na siya nagpakilala.
Kaya niya yun ginawa ay para makuha ang respeto ng lahat ng mga nasa kaliwa at magsilbi na rin yung proteksyon para sa kanyang anak. Alam nyo, hanggang sa paglaki ng kanyang anak, naging masaya ito. Karamihan din sa nagiging kalaro nito sa kanilang baryo, kung hindi anak ng aswang, anak ng mambabarang, o hindi naman kaya'y mangkukulam. Ni minsan wala doong nagtangkang trumaydor sa takot na baka gantihan sila ng tangub, ang nagtatangan ng mata ng demonyo.